Hello po, no. Maraming guro ang nagsasabi na dapat daw ang DepEd lakihan yung budget ng per division, allocation ng per division, ah, para sa application ng mga guro sa ECP kasi talagang very minimal lang. Alam nyo, dapat maunawaan natin, dear teachers, na simula pa lang ito at unang budget pa lang ito ng mga division. At siyempre, alam yan ng DepEd. Alam yan ng DepEd na marami nag-a-apply. So, baka mamaya, probably, sa susunod na budget ng division, baka doble na yan. Oo. Kung hindi man triple, no? Kasi namomonitor naman ng DepEd at alam ng DepEd na marami ang nag-a-apply. So, sigurado ako na madadagdagan yung budget per division. And besides, sigurado yan taon-taon ay may budget ang mga division para dito sa reclassification ng mga guro. Oo, hindi na mawawala yan. Oo, magkakaroon yan ng budget per division palagi para sa reclassification ng mga guro. Kaya kasi nagwo-worry yung mga olds natin na guro na baka daw hindi na nila abutan dahil kokonti lang yung mga napopromote. Kaya ang gusto nila sana lalakihan yung budget ng division para marami ang ma-accommodate. Tama rin naman. Oo. So tingnan lang natin kasi initial lang naman ito, itong implementation, itong mga budget na ito, baka sa susunod na yung next budget ng division nyo ay malaki na para marami yung ma-accommodate, marami yung mapopromote na guro under ECP. Kaya yung ibang mga guro na hindi pa nag-apply ng ECP doon sa batch 1, mag-prepare na kayo. Dapat ang gamitin nyo itong latest nyo, no? Itong latest na 2025, 2026, dapat ito na yung gamitin nyo. Dapat mataas yung makuha nyong dyan. Mga COI and COI, no? Hanggat maaari, walang S dapat. Hanggat maaari, puro O, puro outstanding, and puro VS lang. Para wala ng problema. No? Kasi pag S, nagkakaroon ng problema no? Kapag may S kayo. Kasi minsan yung implementation din ng yung interpretation din kasi minsan ng ng mga PSDS, EPS, assessor, parang parang questionable din no? Sorry po mga PSDS, EPS. Nagbibiro lang po ako. Pero dapat kasi palaging ini-interpret ng tama yung guidelines ng the expanded career progression para tama yung implementation. Kasi pag nagkamali ng interpretation yung mga assessor, madideprive yung mga guro, kawawa naman. So again, balik tayo dun sa tinatopic natin, nawawala ng Sir Bong. Dapat lakihan yung budget at alam ko naman na alam ito ng DepEd. Baka kasi initial implementation lang naman to, kaya wag tayong nagagalit, di ba? Na bakit ko konti, hindi. Unang implementation pa lang ito Unang budget pa lang ito. Kaya dapat unawain natin. Alam ko naman na sa susunod na budget ay malaki na yung ibibigay ng DepEd per division. Anyway, taon-taon naman yan. Yung mga guro naman natin ay laging paghandaan itong application nila sa the expanded career progression. Kaya, di ba, lagi kong sinasabi, kung gusto nyong tumaas ang inyong sahod, di ba, mag-apply ng ECP. Dahil kapag tumaas yung sahod, isang salary grade lang no? Parang tansya ko, nasa 3,000. Tama ba ako? 2,000, 3,000 din. Monthly yung taas. Kapag tumaas ka ng 1,000, di ba? Parang pag niloan mo yan, 50,000 Hindi, joke lang. Joke lang. Hindi kasi, practical yung mga guro di ba? Hindi naman hypocrite yung mga guro. Sa hirap ng buhay, di ba? Talagang ang need natin ay cash
Talagang ganyan. Sana nauunawaan nito ng ating gobyerno, nauunawaan ng DepEd. So, balik ulit tayo. Kailangan ay malaki yung ibigay na budget per division. At tingin ko naman, ganyan din ang gagawin ng ating DepEd. Malaking budget per division para sa promotion ng ECP ng mga guro natin. Ano yan? Lahat ng division yan. Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng region yan. Na?